Usapan naman natin sa sweldo. Karamihan kasi or madalas ito lagi ang nagiging pinaka dahilan ng maraming security personnel kapag hindi nasa minimum. Tandaan po natin, ang sweldo kasi una pa lang bago tayo na-assign dyan. So, tinanggap natin. Di ba kasi tatanungin mo naman magkano yung sweldo, magkano yung bigayan. Sa panahon ngayon kasi iba namang agency hindi talaga nagbibigay ng minimum kasi depende lang din naman sa contract po yan. Kung basta naiintindihan natin, sabihin nila kasi hindi naman ano yan kumbaga against the law. Tandaan po natin, tama naman, pero kung susunod kasi sa tamang proseso naman talaga, marami naman kasing hindi makakakaya ng mga client, kumbaga nagbe-base sila sa kita nila. So dapat iniintindi natin yun. Dahil marami naman mga security guard na hindi pa naman talaga ganap na pwedeng mag-handle ng mga responsibilities or kung bibigyan kasi ng standard, hindi pa akma. Hindi natin minamaliit, ano po, hindi naman sinasabi na pag-aaralan. Okay nga, iba nga kasi nga, hindi na nga nag-training, doon na natuto, napaka-demanding pa. So, sorry po sa mga term na ginagamit ko. Maging realidad po tayo. Kasi it's too unfair naman doon sa mga agency na nagpapasweldo despite yun lang talaga. Alang naman, bigyan tayo ng agency ng minimum tapos yung kontrata nila napakaliit. Ano nang kikitain nila? Paano yung overhead expenses nila? Paano yung pamilya din nila? Paano yung mga empleyado nila? Mga bayarin pa natin ng mga SSS, diba? Sabihin, baka sila kumukontrata. Totoo naman. Kaya lang, dala nga ng pangangailangan din ng maraming tao, marami din mga guard na akma na sila. Kaya dapat hindi natin nagiging rason yung sweldo. Kasi kung talagang hindi natin gusto, hindi natin, ayaw natin ang ganong amount ng sweldo, siguro mga isang linggo ka lang doon or pag nalaman mo na ganito ay hindi ko tatanggapin kasi kailangan ko minimum ganito, ganyan. You have to demand kasi mahirap yung naka-duty na tapos sabihin ang pagkahigpit-higpit naman dito ang daming mga kung ano-ano hindi naman minimum. Yung ganun ba parang makisweldo tayo. Tandaan po natin napakahalaga po yung experience, yung mga knowledge na makukuha mo dun sa area kung saan naka-assign. Lalo pag mga bago pa lang tayo sa larang security industry, dapat ang sweldo pangalawa na natin yung dapat na tingnan ang tingnan natin yung may matutunan tayo. Para if ever na talagang kailangan ko na mag-ship ng another agency kasi hindi kayang ibigay ng agency ang ganito, ganyan. So, lipat. Diba? Hindi nyo papabayaan mo yung trabaho. Okay lang naman, matanggal ako dito, mawala ako dito, hindi naman minimum, madaling makalipat. Tama naman. Pero ang point is ganito, paano kung sobrang bigat nung nangyaring problema dyan sa area mo? Diba? Hindi ka na ngayon nakalipat at nagka-problema ka na. Or, paano naman yung mga ibang kasama mo na nagtatrabaho ng tama, nangangailangan kasi nga yun ang sinusustain sa pamilya nila. So, dapat magkaroon tayo ng malasakit sa mga kasama natin. Kung hindi akma tayo ng sweldo, huwag natin tayo magmalingiring sa trabaho. Trabahin natin ng tama. Kasi, una, hindi naman pinilit sa atin ng sweldo Diba? At saka isa pa, hindi rin naman sweldo ang nagiging dahilan kung gusto mong makaipon Ang daming mga minimum earner, tingnan nyo, hindi nakakaipon. Kasi, hindi marunong mag-manage. Diba? So, wala yan sa sweldo Diba sabi nga, hindi ito doon sa income na meron ka. Ang dapat makita, ano yung natira sa'yo after mo magka-income, nang gaano man kalaki yan. Like yung sinasabi, diba? Kasi dapat napag-aaralan din to dapat na-i-inculcate din to sa mga security guard paano mag-manage ng usaping pananalapi. Ang galing natin mag-manage sa mga building, mga business. Yet yung sarili natin, di natin kaya manage. May mangilan-ngilan, meron namang iba ang gagaling talaga pagdating sa usaping pananalapi, which is very good. Kaya hindi dapat natin maging rason yung sweldo. Ang kailangan dapat natin, ano yung pwede kong matutunan despite kulang. Huwag kasi natin hanapin yung kulang Kasi pag kulang ang tinignan mo, ang dami talagang kulang. Diba blessing na nga na sumweldo ka ng ganito Ang iba nga dyan, nakikita natin, diba, sa construction site, magkano din sinusweldo na hirap pa sila, ang daming ginagawa, pero hindi sila nagre-reklamo. Nagre-reklamo man, pero andun pa rin sila. Ganun din sa mga reklamo na andun pa din sila. Bakit? Ginagamit lang din, pero sa totoo, at the back of their mind, mas okay na dito kasi kaya naman namin ganito, ganyan Alam po natin yon mga security personnel. Dapat po hindi. Kailangan ang tingnan natin doon, ano ba yung pwede kong gawin na makatulong din ako sa detachment ko na ako naka-assign. Diba kasi may changes. Mali natin, biglang nag-angat ang sweldo yan. Tapos isa ka doon sa mga performance mo negative, inalis ka. Or kahit hindi minimum, aalisin ka dyan pagka hindi maayos ang performance mo. Di ba samantala ang isipin, hindi sila minimum.
natanggipin ko to mga 2 buwan, 3 buwan, pero pagbubudiin ko yung trabaho. Masustain ko lang yung araw na to, yung pangailangan ng pamilya ko, kailangan ko makalipat kasi hindi talaga kakain dahil may pamilya ako. Tama naman yun. Pero wag natin dahilan na yung sweldo mababa, hindi minimum, para pabayaan natin yung trabaho natin. Kasi sa atin din magre-reflect yan eh. Diba? Ang dapat isipin, ano yung pwede kong maitabi despite ito yung sweldo ko. Manage natin. Kahit hindi yan sa minimum, mas malaki pa na natatabi ng iba yung marurunong. Kasi ako maraming security guard, hindi nga minimum, pero nakakaipon sila. Nakakapagtabi. Ang dami kong kilala mga minimum, tingnan mo buong suotan nakasanla pang ATM. Kasi hindi sila aware. Dapat tayong mga officer, tinuturo din natin paano ba tayo makapag-ipon. Huwag lang puro trabaho. Huwag lang puro ito yung gawin nyo. Tama naman. Pero sabi ko nga, sa aking pananaw po ito, subukan mong walang pera yan. Kahit anong turo mo dyan, kahit anong husay ng pagpapaliwanag mo dyan, pag walang makakain ng pamilya niyang pag-uwi, ang isip niyan, paano mairaraos yung pamilya ko? Samantala kung tinuturuan natin sa pananalapian, paano ka mag-manage, paano ka mag-ipon, at may pera na yan, napakasarap kasama sa trabaho. Hindi yan magluloko. Masasabi niya, okay na ako dito, at least nakakaipon. Kaysa naman lipat ako dun sa mga minimum, ganito, ganyan. Diba? Hindi natin, hindi natin parang sabihin naman natili ka, hindi eh. Ang sinasabi po natin dito, pagdating sa sweldo, wag naman natin masyadong i-blame yung agency kung saan tayo naandoon. Dahil nga hindi nagbibigay ng tama. Ang tingnan natin, na-hire ka. Kasi una ginusto mo yan eh. Kasi kung sa simula pa lang, iba kasi talaga, ang mga agency, hindi naman sinasabi magkano yung sweldo mo sa detachment na yan. Diba? So ang gagawin yan, pupunta ka doon, siyempre may office at tatanungin mo. Kaya ako pag dumaan sa akin, ito yung sweldo. Kaya sabihin ko muna talaga yung totoo. Kasi ayoko yung pag na-interview mo na, tapos ganito sasabihin sweldo, ayoko sir, back out ako. Napagod ka na, na-orient mo na, inyet, sayang. So, from the beginning, gagawin ko, so dapat ganun tayo mga officer sa akin, paano lang po ito ha, parang idea lang, kung gusto nyong gawin sa detachment nyo, mas okay naman. Ipapaikutin ko mo sa area, para makita nyo yung building, ano yung trabaho mo pag naandito ka. Wala mo na sabi-sabi, sige, uniform ka, isama yan, Robby. Pawan ato sa Mapix Post, ganyan, ganito. Diba, ikot. So, pagkayari, usapin ko, bago namin ipabiometric, kumusta yung trabaho, kaya ba? Sir, masakit ang pa ako eh, hindi kaya eh, o ano, laban o bawi. So may mga kwela tayo sa interview, hindi talaga na kailangan. Di sundan lang, medyo bigyan natin ng mga ano ba, parang kaibigan mo na, gano'n. Diba, so ano, laban o bawi? Bawi na lang sir. O sige, nanta ka sa agency, sabihin mo ganito, ganyan. At hindi ka napagod. Kasi na pagdating, in-interview mo, ganito, bla bla bla, kakang pinaikot bandang ulit, hindi, sayang. So may process na ako. Kasi nangyayari sa akin dati gano'n eh. In-interview mo na, lahat na, pinabiometric mo, tapos pinaikot mo. Hindi pa natatapos, umuwi na, hindi raw kaya. Sayang. So sabi ko, ano kayong dapat kong gawin para talagang hindi sayang yung pagod ko, yung effort ko, yung ganun. Sige. Airbase po, Jom. Kaya ka, ikot ka, report ka, yun yung ganito, tapos kung okay ngayon, magkasama niya, sir, kaya. Sige, ito yung sweldo mo rito, ganito yung sweldo natin. Okay ba sa'yo? Pwede na yan, sir. Ano pwede na yan? Kailangan yung sure ka kasi baka mamaya lalaroin mo lang yung trabaho dahil ganito yung sweldo. Hindi sir, mas malaking bagay na yan kasi sa pinanggalingan, ganito, ganyan na. Imagine mo yung pinanggalingan sila, 500 lang doon 12 oras nila. Sabi ko, ha? May ganyan pa ba ngayon? Meron talaga. Kasi nga, ang iniisip nila, sweldo agad, dapat palaguin mo yung sarili mo, skill mo, aralin mo lahat, alamin mo para pag nalipat ka, alam mo na. So, yung skill mo, iyan ang magbibigay sa'yo ng assurance para mapunta ka sa mga ganyang sweldo na gusto mo. Kasi iba nga dyan, alangan training is supposed to be tuturuan mo na, demanding pa. Dapat po hindi gano'n. Kailangan, tayo mga officer, yung natin ng maayos. Kasi, kahit naman gano'n, diba? So, bigyan pa rin natin ng chance, yung kung sinasabi. Kaya, anuhin natin pagdating sa sweldo. Huwag naman tayo mga officer din hindi minimum dito, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ikaw pang sumira dun sa, ano nang dapat, hindi. Kasi sabi ko, kami, matagal na kami dito. Nagtyaga kami, ganito nga lang kami before. Kasi ang kailangan natin yung maganda yung yung atmosphere mo yung surroundings mo. Kasi minimum nga, napaka-toxic naman, di ba? Ay kahit full of responsibility, okay lang. Sabi nga, huwag kang matakot sa responsibility. Ang dapat tingnan mo, not the responsibility po. Ang dapat ang tingnan mo, kung talagang ayaw, is the toxicity. So itatabi po natin yan. Ano ba yung responsibility and toxicity? Diba? Ang responsibility, kailangan mo yan eh. Kahit naman sa alaang trabaho, dapat responsible ka, lalo pag may pamilya ka. Ba't matatakot sa responsibility? Diba? Kasi gusto ay mag-office, inaangat na, kaya mo na mag-office. Ayoko sir, ayoko na responsibilidad. May pamilya ka, hindi ba responsibilidad yan?
takot ka sa responsibility, hindi ka makakawala dyan kahit sino. Kahit hindi ka, wala kang pamilya, wala kang sariling pamilya, may responsibility ka pa rin. Paano ka mabuhay? Paano ka mag-ipon pagtanda mo? It's a responsibility. Ang tingnan, toxicity. Ang ganda nga ng posisyon mo, toxic ka naman sa paligid mo. Diba? So, iyon. Kaya ang titingnan natin, yung fit ka ba dun sa area? Akma ba? Huwag naman yung sweldo. Tsaka na yung pag marunong ka na and then pwede kang lumipat, huwag naman maging dahilan para hindi mo pagbuti yung trabaho mo dahil sa sweldo. Dapat ang sweldo ang maging dahilan para lalo kang umangat na, ganito yung income ko ngayon. After 2 months or 3 months or 1 year, lilipat ako, kailangan maiba naman. Dapat po ganun. Gawin nating sandigan na lalo tayong umangat kasi nga alam natin kulang. Huwag maging dahilan to para masira tayo sa trabaho natin.